Hiroshima Dragonflies, jackpot kay Kai Sotto. Justin Brownlee, ginulat ang China at mukhang balak pang bawian ang gilas ng gintong medalya, pero ayon sa mga sports and law experts ay sa atin na ang ginto at hindi ito ma-forfeit pa at makukuha ng China. Well, yan at marami pang iba ang ating pag-uusapan in this video, pero bago yan ay meron muna tayong pag-giveaway. Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Sotto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Sotto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Sotto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Hiroshima Dragonflies, jackpot kay Kai Sotto. Dahil meron silang pagkakataon na mapa sa kanila ang nag-iisang 7-footer ng Pilipinas forever. At binigay nila ang lahat kay Kai Sotto kahit na inilagay pa nila si Kai Sotto sa injured list at hindi nila ito pinalitan, so isa itong patunay na ayaw nilang mawala siya sa kanilang lineup. Binigyan nila ng mahabang pahinga to make sure na maghilom o ma-fully healed ang kanyang likod bago nila ito isasabak sa matinding bakbakan. Jackpot kasi ang Hiroshima Dragonfly sa pagkuha nila kay Kai Sotto sa napakaraming dahilan. Unang-una ay nasa kanila ang one and only legit NBA prospect ng Pilipinas sa ngayon. The only 7-footer ng Pilipinas and arguably the most popular Filipino players sa ngayon. And in terms of skills and talent, ay import level ang maibibigay ni Kai Sotto sa Hiroshima Dragonflies. Kaya jackpot talaga ang team sa kanya, hindi lang sa loob ng basketball court kundi pati sa marketing side, especially sa social media, ay napakatindi ng naibibigay ni Kai Sotto sa team. Nabahiran lang talaga ang basketball journey ni Kai Sotto dahil hindi siya masyadong swertis sa kanyang naging mga head coach, especially sa NBL Australia, na kung saan hindi siya binigyan ng pagkakataon na gamitin ng husto ang kanyang opensa, which is ang opensa naman talaga ang nagpapasikat sa kanya simula nung nasa Gilas Youth pa siya playing in the FIBA World Championship at nang naglaro siya sa TSF na kung saan he was posting insane numbers. Pero sad to say na sa pagdating niya sa NBL Australia ay ginamit lang siya primarily sa depensa na kung saan hindi naman talaga ito ang kanyang pinaka-strong suit. Kaya sa kanyang second season sa Japan B-League, ay it is expected na magkaroon na siya ng better role sa team, especially ngayong well-rested na siya after more than 2 years na walang pahinga. And thanks to Hiroshima Dragonflies for giving Kai Sotto more time to recuperate and rest dahil alam ng Hiroshima Dragonflies na sila rin ang makikinabang kapag maibalik na ni Kai Sotto ang kanyang dating liksi sa kanyang mga moves. The talent and skills are always there. Wala nang makakakuha dyan kay Kai Sotto. He is a naturally born basketball player. Maganda ang kanyang coordination, very agile and athletic. Compared sa ibang mga borderline 7-footer talent sa NBA, ay di mas hamak na mas magaling pa si Kai Sotto at mas mabilis pa sa kanila. Ang problema ni Kai Sotto last season ay meron na pala siyang inindang sakit sa kanyang likod, yet pinagpatuloy pa rin niya itong inilaro kaya bumigay na talaga during the NBA Summer League. At dito mo makikita na porsigido talaga si Kai Sotto na maisakatuparan ang kanyang NBA dream. In fact, kahit hindi siya 100% when he played sa NBA Summer League, ay mas maganda pa nga ang kanyang debut game compared kay Vic Wembanyama, scoring 6 points, 4 rebounds, and insane 3 blocks in a very limited playing time. Samantala, ginulat na naman ni Justin Brownlee ang China
dahil sa balitang kahit na mapatunayang totoo na failed si Justin Brownlee sa doping test, ay hindi pa rin makukuha ng China ang gold medal sa Asian Games. Ito ang sabi ng mga sports experts at mga lawyers dito sa Pilipinas dahil very clear daw na kailangan ng more than 2 players ang mag-positive sa isang team sports para ma-forfeit ang resulta ng isang laro. Kaya no need to worry as of now dahil secured na ang ating gold medal sa basketball at walang sinumang makakabawi nito kahit ang powerful China pa ay wala na silang magagawa. Siguro kung gusto talaga ng China na makakabawi ay bumuo na lang sila ng team na kayang i-dominate ang Asia. Dahil sa ngayon ay kinilala na ng buong mundo na ang Pilipinas na ang bagong hari ng Asia pagdating sa basketball at hindi na ang China. And from the looks of it, ay mukhang lalakas pa ang Gilas from now on dahil ang pinadala natin sa Asian Games ay hindi ang best possible team ng Pilipinas. One should realize na wala pang Kai Soto at AJ Edo ang team, ang dalawang pinaka-importanting pieces ng Gilas going forward. Much more ngayong nag-retire na si Japet Aguilar at hindi na rin ganun kabata si Junmar Fajardo. At kahit na ma-ban si Justin Brownlee, ay nandyan pa si Jordan Clarkson na available lagi pagdating sa kanyang commitment sa Gilas national team. Kaya mukhang matagal pa upang makuha ng China muli ang pagiging hari sa Asia. And I think the Philippines will become better and better in the years to come. Naglalakihan na rin kasi ang mga players ng Pilipinas at nandyan pa sina Justin Baltazar at Carl Tamayo na napakagaling na mga wing players pagdating sa mga international competitions. Kaya mahihirapan pa rin ang China na makabawi sa Gilas. Pero crucial dito ang plano ng SBP na magsisimula kung sino ang kanilang kukunin na coach. And with the controversy surrounding Justin Brownlee, ay siguro malaking dagok ito sa desisyon ni Coach Tim Cone if ever siya pa rin ang pipiliin ng SBP. Dahil alam naman natin na si Coach Tim Cone na hindi siya masyadong nagpapalit ng import sa PBA dahil sa kanyang complicated system. Kaya magsisimula talaga ang lahat sa planning ng SBP and from there ay makikita natin kung saan dadalhin ang Gilas program. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.